dumako. Ay, naiwan ako. Tayo po dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Well, again, paumanhin ho kung ang aking introduction ngayong hapon ay kapareho ng kaninang umaga at patungkol pa rin kay Manny Pacquiao. At kaninang umaga, sinabi ho natin na inaabangan ng marami ang mangyayaring laban. Kaya pa rin ba ng pambansang kamao sa July 19 ang sumabak muli sa isang professional fight? Well, isa ho sa madalas na makikita nyo ho kapag pinanood nyo ang mga documentaries patungkol ho kay Manny Pacquiao, isa sa madalas na nagkakaisang sinasabi, maging foreigner man or Filipino ang nag-compose ng documentary, ay yung katotohanan na si Manny Pacquiao hindi nakakalimot lumingon sa kanyang pinanggalingan. At sinasabi nila, ito daw ang isa sa mga dahilan kung bakit ang ating pambansang kamao sa kabila ng kanyang katanyagan at kayamanan ay mahahalata pa rin ang kanyang pagiging mapagkumbaba. Yes, maaaring in one way or another, nagpapakita siya ng kanyang kasikatan o kayamanan. Nevertheless, nahandun pa rin ang katotohanan na kumpara sa iba ay nahandoon ang kanyang mapagkumbabang kalooban. And that is, as they have said, he does not forget where he came from. Hindi niya nakakalimutan kung saan siya galing. Well, kaya ko sinabi huyaan sapagkat isa sa mga mahalagang bagay sa atin hong buhay bilang mga mananampalataya ay hindi natin makalimutan kung saan tayo galing. At ito rin ang paalala ng mga awit na si Asaph sa bayang Israel sa pamagitan ng awit na ito na Psalm 78 na kung saan, as we have began to study last Sunday, ang multi-generational faith na gusto natin, kalooban ng Diyos na ang ating pananampalataya ay maisalin sa susunod na henerasyon at hindi dapat dumating ang pagkalimot at hindi pagkilala sa Panginoon. And isa ho sa mga napakahalagang mga bagay, if you remember last Sunday, tinalakay natin ng 3 commitment, and that is, we must have a personal commitment to the Word of God. And then pangalawa, we must be committed in transmitting the Word of God. Yan din yung commitment natin personally sa salita ng Diyos. And we must have a commitment na isalin ang salita ng Diyos sa susunod na henerasyon. And then lastly, there must be a commitment to the goal. Ano ba ang goal? Ang goal ay hindi lang mapanatiling Baptist ang mga susunod na henerasyon. That is never the goal. Ang goal ay sila ay maging mga mananampalataya ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi lamang for outward appearance, kundi upang makilala talaga nila at magtiwala sila sa Panginoon. If you remember sa Psalm 78 verse 7, nakita ho natin, wasin muna natin sa verse 6, Psalm 78 verse 6, that the generation to come might know them, even the children which should be born, who should arise and declare them to their children. So that's the goal. Ang goal ay upang yung susunod na henerasyon ay makilala ang Diyos at yung susunod na henerasyon na yun ay isabihin sa susunod na henerasyon din naman ang patungkol sa Panginoon. So salit-saling henerasyon ang kalooban ng Diyos ay kumilala sa Kanya. Verse number 7, that they might set their hope in God. Upang iligay nila ang kanilang tiwala sa Diyos. If you remember, ating binigyang diin na ang ating goal is not to establish mere tradition. Hindi natin goal na magpamana lamang ng tradition. Dito ka anak nagising, dito ka anak mamamatay. Hindi yun ang goal. Kundi magkaroon talaga ng tunay na pagkakilala, tunay na pananampalataya at tunay na pagtitiwala sa Diyos. That they may set their hope in God and not forget the works of God but keep His commandments. And then verse number 8, napakahalaga, and this will connect sa atin hong pag-aaral ngayong hapon, and might not be as their fathers. Na ang layunin natin na hindi sila matulad dun sa iba, sa mga nakaraang henerasyon, sabi ni Asaph, na ano daw? A stubborn and rebellious generation, a generation that set not their heart aright, and whose spirit was not steadfast
with God. So merong partikular na isang henerasyon na tinutukoy si Asaph na siyang makikita natin ngayong hapon. Isang partikular na henerasyon na talagang hindi naging tapat sa Panginoon. Na talagang naging very stubborn, very stiff-necked, matigas ang leeg, o sa termino natin ngayon ay matigas ang ulo. Na ang kanilang puso ay hindi tama sa Panginoon at sila ay patuloy na at palagi ang lumalayo sa ating Diyos. Well, ang mensahe natin ngayong hapon ay ito. God's people in every generation must be reminded of both the great patience and goodness of God to those who trust and obey Him, and the great wrath and judgment of God against those that rebel against Him. Ang mga tao ng Diyos sa bawat henerasyon ay kinakailangang mapaalalahanan ng parehong dakilang pasensya at kabutihan ng Diyos sa kanila na mga tumitiwala at sumusunod sa Kanya, at gayon din naman ang dakilang puot at ahatol ng Panginoon sa kanila na nagre-rebelde laban sa Kanya. Tayo muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming hinihiling, Panginoon, ngayong hapong ito, na turuan mo nawa kami, O Diyos, sa kabila ng kahinaan ng aming mga pisikal na katawan at maging mga alalahanin. Nawa, Panginoon, gamitin mo ang iyong salita ngayon, maliwanag at makapangyarihan, upang ipakita sa amin na kami, O Diyos, ay nangangailangang patuloy ng iyong paalaala, ng reminder, O Diyos, ng iyong kadakilaan, ng iyong kabutihan, lalo't higit ng iyong biyaya na nagligtas sa amin. At ito nawang mga katotohanan na nalagiging paalala sa amin ay maging tulong, maging kaparaanan ng iyong biyaya upang kami ay igapos at panatilihin sa pagtatapat, paglilingkod, pananampalataya at pagmamahal sa iyo. O Diyos, tulungan mo nawa kami ng aming pananampalataya ay maisalin namin sa susunod na henerasyon at sila rin naman sa susunod sa kanila. Lahat ng ito, Panginoon, ay aming hinihiling sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, let me just read again yung verse number 8 sapagkat this will tie up nga dun sa mga susunod na verse na ating bibigyang konsiderasyon ngayong hapon. So muli, ano ang puntirya? Ang puntirya ay upang ang susunod na henerasyon ay huwag lumayo sa Diyos. Upang ang susunod na henerasyon ay umasa sa Diyos, manampalataya sa Diyos, at sumunod sa Diyos. At ang sabi dito particular ni Asaph ay hindi sila tumulad sa mga nakaraang henerasyon or particularly sa isang partikular na henerasyon ng kanilang mga ninuno. Sapagkat sa Biblia ho, lalo na sa Lumang Tipan, in the bulk of the book of Exodus, there is that one generation na talagang matigas ang ulo. Na paulit-ulit ang henerasyon na ito sa kabila ng mga napakatinding himala at napakatinding mga gawa ng Panginoon ay paulit-ulit ang kanilang katigasan ng ulo at pagsaway o pagsuway sa Panginoon. Naalala ko lang ho, may mga tao na nagsasabi, well, Brother Paul, basta makakita lang ako ng himala, talagang magtatapat ako kay Lord. And makikita ho natin dito na ganun kagrabe, ganun katindi ang pagiging makasalanan ng tao na kahit sa harapan ng paulit-ulit na himala, siya pa rin ay dudulas at dudulas sa kasalanan. Sapagkat ang magbabago ng puso ng tao ay hindi mga himala na nasa labas. Ang magbabago lamang talaga ng puso ng tao ay ang kilos ng banal na Espiritu upang ipanganak ang isang taong muli. At yung patay sa Espiritu ay bigyang buhay at siya ay tunay na manampalataya at sumunod sa Panginoon. Again, verse 8 ng Psalm 78, and might not be as their fathers. Upang wag sila tumulad dun sa kanilang mga ninuno. A stubborn and rebellious generation. So there's that particular generation na isi-zero in na makikita natin dito mula sa verse 9 hanggang verse 32 or hanggang verse 34, Lord willing, na ating bibigyang pansin ngayong hapon. A generation that set not their heart aright. Ang kanilang puso ay wala sa tama at hindi na itinatama ang kanilang puso, and whose spirit was not steadfast with
God. Ang kanilang spirito, ang kanilang pananampalataya, ang kanilang mga sarili ay hindi matibay sa Panginoon. Napakadali nilang kumawala, napakadali nilang umalis, napakadali nilang tumalikod sa Diyos. So puntahan ho natin ang verse number 9. Verse number 9, particularly may tinukoy si Asaph dito na isa sa 12 tribes. Ang sabi na the children of Ephraim. So kung inyong naalala, ang Ephraim ay isa sa si Ephraim ay isa sa mga anak ni Joseph na pinanganak doon sa Egypt, at isa ito sa naging 12 tribes of Israel. And Ephraim is one of the, let's say, kumbaga nasa upper level na tribe. Kung yung mga malalaki, mga pangyarihan or mahuhusay na tribe, isa ang tribe ng Ephraim sa doon sa bandang itaas. At ang sabi dito, the children of Ephraim being armed and carrying bows. So that means they were prepared for a war. Handa sila. Nahando ng kanilang probisyon, nahando ng kanilang mga armamento, nakahanda na sila. Pero ano nangyari? Turn back in the day of battle. Now, isa sa mga bizarre things na pag ni-research nyo ito, anong particular ang tinutukoy dito na ang tribe of Ephraim ay nasa labanan, handang-handa, and then biglang tumalikod? Well, nagkakaisa ang mga Bible teachers and scholars na hindi sila magkaisa. Iba't iba ang mga tagpo at walang partikular na event sa Biblia ang masasabi nating word for word na ito talaga yung tagpong ito. Well, most of the Bible teachers ay nag-a-agree na walang particular event, at yung iba ay nagsasabi na ito daw ay yung panahon ng destruction ng Shiloh na makikita natin sa 1 Samuel chapter 4 na kung saan yung Ark of the Covenant ay natangay ng kalaban. Or yung iba naman nagsasabi na ito daw ay yung pinapatungkulan daw nito ay yung pagkatalo ng Ephraimites sa 1 Chronicles chapter 7 verse number 21. Or ito daw ay patungkol sa final battle ni Haring Saul, and na kung saan it has been taken as a general reference sa final battle ni Haring Saul, o minsan din naman ito'y tinitingnan bilang general reference sa Northern Kingdom or sa whole Israel. So para bang yung isang tribe ay nagkumatawan sa kabuuan na kung saan ang tinutukoy nito ay ang buong Israel, or at least the buong Northern Kingdom ay tumalikod. Imbis na lumaban sila, imbis na sumugod sila ay tumalikod sa araw ng labanan. So they were well prepared, they were ready, but they made the conscious choice. Sila ang nagdesisyon na sila ay tumalikod at hindi lumaban. They turned back in the day of battle. Merong isang commentary made this suggestion na kung saan that it was one of the many times na ang Israel ay hindi talaga ginawa yung utos ng Diyos na puksain o kaya itaboy at ilabas lahat ng mga pagan people dun sa promised land. If you remember, ang utos sa kanila ng Diyos is either ubusin or itaboy lahat ng mga paganong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan doon sa lupa na ibinigay sa kanila ng Panginoon. And there were times na kung saan imbis na itaboy o imbis na puksain lahat, naging very quote-unquote practical itong mga Israelites na sabi, sayang naman yung labor force. Alipinin natin sila. Sayang naman yung tribute money. Gawin natin silang tributaries para makinabang tayo. At ano nangyari doon? Well, yes, maaaring economically speaking ay naging pakinabang sa Israel, pero spiritually speaking, naging tinik ito sa kanilang tagiliran na kung saan yung paganong pamumuhay nitong mga taong ito ay nag-pollute sa buong Israel upang sila ay mahulog sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So whatever the exact event may be, what they did is not simply a military decision. Ang kanilang ginawa ay hindi basta military decision na hindi lumaban. It has spiritual
consequences. Meron itong, may kinalaman ito sa spiritual nilang kalagayan. Verse number 10, ano ang sabi? Again, sa verse number 9, they were prepared, but they turned back, at in the day of battle, verse 10, they kept not the covenant of God and refused to walk in His law. So, hindi lamang sila basta tumalikod, hindi lamang sila basta hindi lumaban, kung hindi sila ay hindi tumupad sa covenant ng Diyos. Hindi sila tumupad, hindi sila sumunod sa mga kautusan ng Diyos. The covenant which God had made sa kanila with the entire Israel or entire Hebrew people. Hindi nila minentain ang kanilang allegiance sa Panginoon. They compromised. They refused to walk in His law. If you remember sa ating pag-aaral sa 10 utos, if you remember na ang 10 Commandments, ang stipulation ng Mosaic Covenant, nung niligtas sila ng Panginoon, nilabas sila sa Egypt ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, ako ang Diyos na naglabas sa inyo mula sa Ehipto, at dahil nilabas ko kayo, ito ngayon ang gagawin nyo. Susunod kayo sa aking mga kautusan. So, again, yung commandment ng Diyos is the stipulation ng kanyang covenant. And ang sabi ng salita ng Diyos, they kept not the covenant of God. Itong tipan ng Panginoon ay hindi nila iningatan. Hindi nila sinunod. Verse number 11, and forgot His works and His wonders that He had showed them. Isa ito sa napaka-mapanganib na sakit ng maraming mga mananampalataya, ang sakit ng pagiging makakalimutin. We are very prone to forget. At narito sa lumang tipan, paulit-ulit ang paalala ng Diyos na baka makakalimutan mo ang Panginoon, makakalimutan mo ang Panginoon. At itong henerasyon na ito, in their lifetime, ito lang mga nakaraang eleksyon, o hindi naman mga nakaraang national election, na talagang ang tigas ng talagang batuhan sa social media na ang sinasabi na iba, nakalimutan nyo na ba ang nangyari? Ano nangyari? Yung mga henerasyon na nakakaalam, lumipas na. Ang punto ay ito, they forgot His works. Nakalimutan nila ang mga gawa ng Diyos. They have forgotten, nakalimutan nila kung paano sila iniligtas ng Panginoon. As I have said kanina sa Exodus chapter 20 verse 1, bago ibigay ng Diyos ang 10 utos sa kanila, ang pinakapambungad ng 10 Commandments ay ito. Verse 1, and God spake all these words saying, I am the Lord thy God, what? Which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Ako ang Diyos na nagligtas sa inyo. And then sabi niya sa verse 3, thou shalt have no other gods before me. So ito yung pinakapambungad ng 10 utos. Ito yung pinakapambungad ng Mosaic Covenant, yung saving work ng Diyos. At dahil niligtas kayo ng Panginoon, ang sabi niya, sundin niyo ang mga kautusan na ito. At ang sabi sa verse number 11, they have forgotten His works and His wonders that had showed them. Nakalimutan nila kung paano sila niligtas ng Panginoon. At madalas mga kapatid, kung tayo sa ating mga personal na buhay bilang mga mananampalataya, if we will be honest, sa mga panahon na tayo ay nahuhulog sa kasalanan, bumabagsak sa ating pananampalataya, isa sa mga malayo sa ating kaisipan ay yung kaligtasan na ginawa ng Diyos. Nakakalimutan. Yes, so it doesn't mean na, gospel? Ano yun? Hindi yun ang ibig sabihin na para nagkakaroon tayo ng amnesia, but it's not in our minds. Wala sa ating isip, hindi natin meditate, hindi natin pinagbubulayan yung ganda, yung kadakilaan ng gawa ng pagliligtas ng Panginoon. At madalas, yun ang absent sa tuwing nahuhulog tayo sa kasalanan. At dito, pinaalala ni Asaph, ang sabi niya sa verse 12, pagkatapos niya sabihin na they forgot how God had saved them, sa verse 12, marvelous things did He in the sight of their fathers.
In the land of Egypt, in the field of Zoan, napakatitindi, napakadakila yung mga gawa ng Panginoon na sa mata ng kanilang mga ama. Kitang-kita nila. They were first-hand witnesses ng mga bagay na ito. Kung paanong iniunat ng Diyos ang kanyang kamay doon sa Ehipto at pinadala ang 10 salot sa kanila. Hando ng salot ng dugo, the water turned to wine. Hando ng salot ng mga palaka, ng lisa, ng mga ano to, ng tawag dito ng yung isa pang lumilipad, langaw. Langaw, flies. Hando yung pestilence ng livestock, ng mata, yung mga hayop, yung boils nagkaroon ng mga matitinding maraming mga pigsa, yung mga tao, yung hail, yung mga batong bumabagsak mula sa langit, yung mga balang. And that darkness na kahit yung kamay sa harapan ng tao ay hindi nila makita. And finally, yung pagkamatay ng mga firstborn. How wondrous, how magnificent at talagang napakatindi ang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. At sangayon sa ilang mga pag-aaral, at bawat plague, bawat salot na ipinadala ng Diyos ay may katumbas na mga Diyos-Diyosan sa Egypt. Kumbaga nag-flex ng muscle ang Panginoon. May Diyos-Diyosan kayo, tingnan nyo to. Isa sa mga number 1 na Diyos nila is that Nile River, the source of life in Egypt, and God turned it into blood. So muli, pinakita ng Diyos ang kanyang marvelous things na ginawa in their sight, in the land of Egypt, in the field of Zoan. Yung word na Zoan is a territory inside of Egypt. It is the metropolis nung panahon na yon na kung saan Pharaoh kept his court. So again, nandun yung mga times na nagpunta dun si Moses at yung tungkod ay naging ahas at nung kinuhon ulit, naging tungkod ulit. At muli, sa maraming pagkakataon doon, kinausap ni Moses si Pharaoh, "Let my people go that they might worship me in the wilderness." Pero nagmatigas itong si Pharaoh. At nung dumating na ang panahon na sila'y nakalabas na sa Egypt, verse 13, he divided the sea and caused them to pass through, and he made the waters to stand as an heap. So hindi ho ito nag-low tide lang. Gaya ng pinopropose ng iba. There's no miracle, it was just a low tide. Nasaktong malayo ang buwan, nasaktong no, tumindig na parang may bulto ng tubig. So hindi ito low tide lamang. Verse 14, in the daytime also he led them with a cloud, and all the night with a light of fire. I cannot imagine every day doon sa wilderness na supposed to be napakainit, they have this cloud na nagsusustento sa kanila na hindi sila naluluto sa napakatinding init ng wilderness. And in night, during the night na napakalamig, they have this pillar of fire na nagbibigay sa kanila ng init at ng proteksyon. That is every single day. Talk about daily miracles. Hindi lamang yun. Verse 15, he clave the rocks in the wilderness and gave them drink as out of the great depths. Ang Diyos ang nagbukas ng mga bukal doon sa wilderness na yun, na puro bato, puro buhangin, pero nagpadaloy ng tubig ang Panginoon. He brought streams out, also out of the rock, and caused waters to run down like rivers. Wow. Andoon ang probisyon ng Diyos, nandoon ang proteksyon ng Panginoon, nandoon ang pagkakaloob ng Diyos ang kanilang mga pangangailangan. Sa Exodus chapter 16, mababasa natin na binigyan sila ng mana ng Panginoon na tinawag kanina na bread of angels. Sa Exodus chapter 17, makikita nyo kung saan ang Diyos ay nagpaagos ng tubig mula sa mga bato. So again, this daily witnessing these miracles, ano pa rin ang nangyari? They forgot.
maging sa liwanag na napakadakilang kabutihan, himala at kahabagan ng Panginoon, sila pa rin ay nakalimot at nagkasala sa Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, narito ang katotohanan. Even the most spectacular miracles will never change the heart of a sinful man. Kahit ang mga pinakadakilang himala, hindi magbabago sa puso ng makasalanang tao. Nung panahon ng ating Panginoong Kristo, every day nakikita nila ang himala ni Jesus. Pero bandang huli, anong sabi nila? Ipako siya sa krus. Again, it takes the work of the Holy Spirit. Kaya nga totoo, ang sinabi ng ating Panginoong Jesus, except a man be born again, he cannot see, he cannot enter the kingdom of God. And hindi ka maibo-born again ng himala. Maibo-born again ka lang ng banal na Espiritu. So as we seek to evangelize, as we seek sa biyaya ng Diyos, isa sa mga binibigyan natin diin ay yung patotoo natin bilang mga Kristiyano. And yes, lahat ng ito ay mahalaga. Pero hindi yun ang kaparaanan para maipanganak na muli ang mga mahal natin sa buhay. Pero pwede itong gamitin ng Diyos. Even after experiencing ang biyaya ng Diyos na sa kanila ay naglabas sa Ehipto, after makita nila ang patuloy na himala ng Panginoon, probisyon ng Panginoon, ang sabi ng salita ng Diyos, they forgot. They forgot. Verse number 17. Ano nangyari? And they sinned yet more. At lalo silang nagkasala. At sana makuha natin ito mga kapatid, mga kaibigan, itong lalo nilang pagiging pagkakasala ay hindi lang basta dumami ang kasalanan nila, kung hindi yung intensity ay mas matindi. In what way? Dahil patong-patong ang patotoo ng Diyos. Dahil patong-patong ang kabutihan ng Diyos. Kung merong isang tao na pumatay ng ibang tao na hindi niya kakilala, masama yun. Yes? Pero pag merong tao na pinatay niya ang isang tao na tumulong sa kanya, gumawa ng mabuti sa kanya, binigyan siya ng mga pangangailangan niya, pinaaral siya, at lahat ng bagay na kailangan niya, pinagkaloob sa kanya, and then pinatay niya. Ano na mas mabigat? So narito ang bayan ng Israel. They have witnessed God's miracles daily. And they sin yet more against Him. Particularly, merong isang tagpo na kung saan kanilang pinrovoke ang Panginoon. By provoking the Most High in the wilderness. So nandun sila sa ilang at pinrovoke nila ang Panginoon. Nagreklamo sila sa Diyos. And they tempted God in their heart by asking meat for their lust. At mamaya, kita natin, Brother Paul, masama bang gustuhin crispy pata ang ulam mamaya? Masama bang bumili ng chokes to go mamaya? Kasi ibinigay ng Diyos sa kanila, ibon eh. Masama bang gustuhin kumain ng ganun? Well, not necessarily. Makikita natin mamaya kung nasa ng pinaka-problema. They tempted God in their heart by asking meat for their lust. Hindi lamang ito para sa kanilang hindi ito para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, ito ay para sa kanilang pita ng laman. They spake against God. They said, "Can God furnish a table in the wilderness?" Muli, daily nila nakikita yung ulap sa umaga at yung apoy sa gabi. Daily paglabas nila ng tent nila, may tinapay, may mana sa sahig. And daily nakikita nila out of supposed to be walang tubig. Pero halos parang sinusundan sila. Itong rivers of water. Nagsusupply ng kailang mga pangangailangan. And then they ask the question, kaya ba ng Diyos na maghanda ng dulang sa wilderness? This is sabi ng isang Bible teacher, ito'y pwedeng mangyari kapag nagiging normal na lang ang mga mahimalang bagay.
Sawa na kami. Kaya napakaganda nung sinulat na book ni James Montgomery Boyce, kung tama ang naalala ko, Putting Amazing Back to Grace. Sa biyaya ng Diyos sa ating church, palagian nating pinapangaral ang biyaya ng Diyos sa ating nagligtas. Isang magandang tanong, is it still amazing? Kamangha-mangha pa rin ba sa atin ang biyaya ng Diyos na nagligtas sa atin? Verse 20, ang sabi sa Psalm 78, Behold, He smote the rock that the waters gush out and the streams overflowed. Can He give bread also? Can He provide flesh for His people? Well, nagbigay siya ng tubig. Magbibigay ba siya ng tinapay? Kaya niya magbigay ng karni naman. Karni naman? Ano naman? Ito yung masusumpungan natin sa Numbers chapter 11. Tingnan lang natin yung pinaka-record sa Numbers chapter 11 verse 4. And the mixed multitude that was among them fell a-lusting. Talagang nag-crave sila ng matindi. Nagnasa sila ng matindi. The children of Israel also wept again and said, Who shall give us flesh to eat? We remember the fish which we did eat in Egypt freely, the cucumbers and the melons and the leeks and the onions and the garlic. But now our soul is dried away. There is nothing at all beside this manna before our eyes. Wow. A few years ago, sila'y alipin at hirap na hirap sa Egypt. Pero ngayon sila ay pinalaya ng Panginoon na sa wilderness. Sinusuplayan pang araw-araw na pangangailangan nila ng Panginoon. At sabi na, naaalala namin ang Egypt. A few years ago, umiiyak sila sa Panginoon, Lord, iligtas mo kami mula sa pagkaalipin sa Egypt. And now, naalala namin yung melons, yung fish, yung masasarap na bagay sa Egypt. Ang meron lang araw-araw, mana. Puro mana. Puro tinapay. Sa Deuteronomy chapter 9 verse 7, ang sabi, Remember and forget not how thou provokest the Lord thy God to wrath in the wilderness. They provoked the Lord to wrath from the day that thou didst depart out of the land of Egypt until ye come into this place. Ye have been rebellious against the Lord. Sila ay naging rebelde. Pinoprovoke nila ang Panginoon. Hindi sila nagtitiwala sa Diyos, sa kanyang sustenance, sa kanyang pagkakaloob ng kanilang mga pangangailangan. Ang ninanasa nila ay yung mga bagay na nahandon sa kanilang pinanggalingan. Again, madalas, hindi lagi pero madalas sa Bible, ang larawan ng paglabas ng Israel sa Egypt ay larawan ng kaligtasan natin sa bagong tipan. Mula sa pagkaalipin sa kasalanan, tayo'y pinalaya ng Panginoon. At napakahirap kapag ang isang Kristiyano ay titingin sa kanyang pinanggalingan, namimiss ko na yung buhay ko pagiging unbeliever. Namimiss ko na yung dati pag galit ako, pwede akong pwede kong puntahan yung gusto kong puntahan, pwede kong gawin yung gusto kong gawin. Pasalamat ka, Kristiyano ako. No, pasalamat ako, Kristiyano ako. Pero they have forgotten all that. Verse 21, tuloy ho natin. Psalm 78, verse 21. Therefore the Lord heard this. Narinig ng Panginoon and was wroth, so a fire was kindled against Jacob and anger also came up against Israel. Hindi baliwala sa Diyos. Muli, hindi particularly yung paghihingi ng karne. Anong pinaka-problema? Verse 22, because they believed not in God and trusted not in His salvation. Hindi sila nanampalataya sa Panginoon, hindi sila tumiwala sa katapatan ng Diyos, hindi sila tumiwala sa probisyon ng Diyos, sa pagsustento ng Panginoon. Kinwestiyon nila ang Panginoon.
Ang gusto nila ay ang isang Diyos na magbibigay ng gusto nila. Ayaw nila ng isang Diyos na susundin nila. Ang gusto nila ay isang Diyos na susunod sa kanila. At hindi yun baliwala sa Panginoon. Verse number 23. Though he had commanded the clouds from above. Again, pinaalala ni Asaph, itong hindi nila pagtitiwala sa Diyos, itong pagrebelde nila sa Panginoon, it is done in the very moment na nahandun yung cloud na nagpoprotekta sa kanila. Nahandun, siguro kakainom lang nila ng tubig na galing sa napinubay. Oh, wala bang karne? Aaring kakapulot lang nila nung mana, kakagather lang nila. Nako, mana na naman. Habang hawak-hawak nila sa kamay nila yung himala. Though he had commanded the clouds from above and opened the doors of heaven and rained down manna upon them to eat and had given them of the corn of heaven, man did eat angels' food and sent them meat to the full. Hindi kulang. Hindi nagkukulang ang Diyos. Ano nangyayari? Verse number 26. Gusto niyo ng karne? Gusto niyo kayo ang masunod? Okay. He caused the east wind to blow in the heaven, and by his power he brought in the south wind, and he rained flesh upon them as a dust and feathered fowls, like as the like as the sand of the sea. At pag binasa ho natin doon sa pinaka-account kung saan nangyari ito, binigyan sila ng Panginoon nung umihip ang hangin, dumating ang katakot-takot na mga pugo. Or hindi ko alam ko eksaktong quail or talaga yung pugo na alam natin, pero isang uri ng ibon, anong ginawa nila? Hinuli nila, kinatay nila, at kinain nila. Verse 28, and he let it fall in the midst of their camp and round about their habitation, so they did eat and were well filled, for he gave them their own desire. This is not God's desire. Hindi ito ang paraan ng Diyos, hindi itong provision ng Panginoon, pero ito yung desire nila. Okay. Yan ang gusto mo? Sige. Verse 30. They were not estranged from their lust. Hindi sila nahiwalay. Hindi sila naawat dun sa pita ng laman nila. But while meat was yet in their mouths, the wrath of God came upon them and slew the fattest or the strongest of them and smote down the chosen men of Israel. Yung mga pili, yung pinakamalalakas, pinatay ng Panginoon. For all this, they sinned still and believed not for His wondrous works. Binigay ng Diyos kung ano yung ninanasa nila. At hinatulan sila ng Panginoon. Kung babasahin natin sa Numbers chapter 11, yung pinaka-record, sa Numbers chapter 11 verse 31, anong sabi? And there went forth a wind from the Lord and brought quails from the sea, and let them fall by the camp as it were a day's journey on the side, and as it were a day's journey on the other side, round about the camp as it were 2 cubits high upon the face of the earth. Wow, grab, ang dami nito. 2 cubits high, patong-patong, ang dami. And the people stood up all day, stood up all that day and all that night and all that next day, and they gathered the quails, and that he that gathered least gathered 10 homers, and they that spread them all abroad for themselves round about the camp. So matindi, saganang. Tinanong nila, kaya ba ng Diyos? Kaya ng Diyos. Pero hindi yun ang gusto ng Diyos. Binigay ng Diyos yung gusto nila. Verse number 33, and while the flesh was yet between their teeth,
may tinga-tinga pa. Ere it was chewed, the wrath of the Lord was kindled against the people, and the Lord smote the people with a very great plague. And he called the name of that place, hindi ko kayang basahin, because there they buried the people that lusted. Again, itong mga taong ito ay nakikita ang himala ng Diyos araw-araw. Pero gusto nila yung gusto nila. At kinestyon nila ang Panginoon, hindi sila nagtiwala sa provision ng Panginoon. Ano nangyari? Verse 33, balik tayo sa Psalm 78. Therefore their days did not consume in vanity. Therefore their days did he consume in vanity, and their years in trouble. Itong kanilang panahon at kanilang mga taon ay kinonsume in vanity. Sang-ayon sa pag-aaral, hindi matagal ang biyahe mula sa Egypt patungo sa Promised Land. Hindi ko nagkakamali, it can be done in matter of months. Pero ilang taon silang pinaikot-ikot ng Panginoon? 40 years. 40 years. Ang sabi sa Numbers 14 verse 28, say unto them, as truly as I live, saith the Lord, as ye have spoken in mine ears, so will I do to you. Numbers 14 verse 29, your carcasses shall fall in this wilderness, and all that were numbered of you according to your whole number, from 20 years old and upward, which have murmured against me. Lahat ng 20 years old pataas, hindi papasok sa lupang pangako. Yes, ang Diyos sa kanyang galit ay pinarusahan sila. Pero gusto ko makita ho natin na na maging sa parusa ng Diyos na handun pa rin ang pagmamahal niya. Na maging sa matinding galit ng Panginoon sa kanyang piniling bayan, na handun pa rin ang pagmamahal niya. Dahil pag binasa natin sa Psalm 78, particularly sa verse number 34, when he slew them, then they sought him, and they returned and inquired early after God. Sila'y palayo ng palayo ng palayo. Pinarusahan sila ng Panginoon. And they turned early after God. Isa sa napagandang katotohanan ay ito. God's heavy chastening hands is still God's loving hands to His children to draw us to Himself. Yes, mabigat. Yes, masakit. Ang palo ng ating Ama sa langit. Pero ang palo ng ating Ama sa langit ay palo ng isang Ama na nagmamahal para tayo ay ilapit sa Kanya. So maging sa napakahirap at napakabigat na mga kalagayan ng palo ng Panginoon, ay masusumpong at makikita pa rin natin itong biyaya ng Diyos na nagmamahal upang tayo ay tawagin palapit sa Kanya. So narito ang isang henerasyon na nasayang. At ang sabi ni Asaph, huwag niyong gagayahin. At ang sabi ni Asaph, ituro niyo sa inyong mga anak para wag silang magaya doon. At ituro niyo sa inyong mga anak na ituro sa magiging mga anak nila para wag silang magaya doon. So muli, ang mga tao ng Diyos sa bawat henerasyon ay kailangang mapaalalahanan pareho ng dakilang mahabang pasensya at kabutihan ng Diyos. Nakita natin sa Israel. Yung kabutihan niya, yung provision niya sa kanilang mga pangangailangan. Yung pasensya ng Panginoon. Pero gayon din naman, hindi lamang yun, kung hindi maging yung kanyang dakilang galit at hatol sa mga nagre-rebelde laban sa Kanya. At tulungan tayo ng Panginoon ng henerasyon na ito at mga susunod pa
ay hindi tumulad sa mga henerasyon na hindi tumitiwala at tumatalikod sa ating Panginoon. Nawa, maging mga magulang na naririto, mga lolo at lola, at mga Lord willing, future na mga magulang, mga young people, be decided na isa sa mga mission ko, kung bibigyan kayo ng Diyos ng mga supling, ay sila ay ilalapit nyo sa Panginoon. At mangyayari yun kung tayo mismo, kayo mismo, personally, ay lumalapit sa Diyos. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, pinupuri ka namin, O Diyos, sapagkat sino ang kagaya mo na mahabagin? Sino ang kagaya mo na mabuti? Na Lord, maaaring hindi namin nakikita araw-araw ang himala ng clouds and fire and manna at water mula sa bato. Pero Lord, araw-araw, nakikita namin ang iyong mahabang pasensya. It is of your mercy that we are not consumed, because great is your faithfulness. Kaya kami nabubuhay, hindi dahil karapat-dapat kami, hindi rin naman dahil sa aming sariling lakas o kahusayan. Kaya kami buhay, humihinga at merong mga tinatangkilik dahil ikaw ay patuloy at laging nagiging mabuti. At lalo't higit, Panginoon, sa amin ng mga mananampalataya, nakita, naranasan namin ang iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Kristo. O nawa, wag mo kaming hayaang makalimot. Huwag mo kaming hayaang matulad sa henerasyon na nakalimutan kung paano sila iniligtas mula sa Ehipto. At ang kanilang ninasa ay ang kanilang sariling kalooban. At salamat din naman po, Panginoon, sapagkat maging sa mga panahon na maaaring nararamdaman namin ang iyong mabigat na kamay na pumapalo, salamat, O Diyos, sapagkat nandun pa rin ang iyong biyaya na naglalapit sa amin sa iyo. Sapagkat ang pinakamahusay, pinakamaganda, pinakamaayos na lugar para sa amin ay ang malapit sa iyo. Ama, salamat po sa iyong katapatan, salamat po sa iyong mga paalala. Tulungan mo nawa kami na hindi maging tagapakinig lamang, kundi maging tagatupad ng iyong mga salita. Dalangin namin ito lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.